Ito yung pinakasimpleng explanation ng Meta Ads na sana may nagsabi sa akin ito agad noong nagsisimula pa lang ako. Kasi honestly, a lot of people, in-overcomplicate nila to. Akala kasi nila, kailangan expert ka kaagad. Kailangan alam mo agad yung mga buttons. Lahat ng nasa Meta Ads dashboard, dapat gets mo. Pero hindi naman eh. So today, gusto ko lang i-simplify lang talaga sa inyo yung Meta Ads. In a way na maiintindihan mo agad kahit na beginner ka pa lang. And I promise, after watching this video, hindi na siya magiging ganun ka-intimidating sa'yo. Hello guys! Welcome dito sa channel ko kung saan pag-uusapan natin yung e-commerce, freelancing, Meta Ads at yung mga paraan paano kumita online. If bago ka dito, I am Junji. I help freelancers and business owners make more money using Meta advertising. I also run my own e-commerce company dito sa Pilipinas. Now, quick disclaimer lang ha. Lahat ng isi-share ko dito na success story, hindi siya overnight success. Marami rin po akong failed project, marami rin akong rejections, marami rin akong trial and error bago ko nakuha yung results na gusto ko. And the reason I am sharing this is, simple lang naman, para mabigyan ka ng clarity kung paano ka rin pwedeng kumita gamit si Meta advertising. Una, before ka mag-run ng ads, kailangan naiintindihan mo kung bakit importante yung marketing. Kung ikaw yung taong may product na sobrang ganda, okay naman yung quality, at affordable naman eh, pero walang nakakaalam or walang bumibili. Marketing kasi is the bridge between your product and your customer. At si Meta Ads, siya yung parang megaphone ba? Siya yung naglalagay ng product mo sa harap ng tamang tao na either may gusto nun or nangangailangan ng whatever you are selling. Kaya kahit anong business mo, whether e-commerce, local business, may coaching business ka, pare-pareho lang yung foundation yan. Visibility leads to sales. Pero ano ba talaga ang Meta Ads? Ito yung mga ads na nakikita mo habang nag-i-scroll ka sa Facebook or Instagram. Pero yung difference niya kasi sa ibang platforms, let's say Google Ads. Si Google Ads kasi, ipinapakita niya yung businesses na sinisearch ng mga tao. So search. Si Meta naman, yung business mo, pinapakita niya with the people who are more likely to respond to your marketing message. Ginagawa niya ito based dun sa billions of data na meron siya. Pwedeng age, location, interest, online behavior. So instead na maghintay ka na mag-search sila, si Meta Ads will help you show your product or service to people who are more likely to buy, na mag-register, na mag-message sa'yo based on the campaign goals na sinet mo. Ngayon, hatiin natin to based sa negosyo mo. Kung e-commerce ka, ito yung pinaka-direct. Yan, may product ka, then i-ads mo, may makakakita ng ads mo, tapos may bibili. Doon hindi ka naaasa na sana may makakita ng product ko. Kasi ikaw na mismo maglalagay ng offer mo, ng product mo sa harap ng potential customer mo. Kung gusto mo ng sales, pwede. Traffic lang sa website, pwede rin, di ba? Promote ka ng product mo sa IG or Facebook shop, pwede rin yun. Ang kagandahan kasi dito, controlled mo siya. Pero ito yung hindi napapansin ng beginners eh. Kapag nag-run ka ng ads, hindi agad instant yung results. May tinatawag po tayong, learning phase. Kasi inaaral muna ni Meta Ads kung sino ba talaga yung dapat makakita ng ads mo. Usually, kailangan niya ng data. Mga around 50 actions. It could be sign up. It could be sales. It could be leads generated para mas naiintindihan niya kung kanino niya i-feed yung ads mo. Kung local business ka naman, ito yung underrated. Kasi di ba naalala niyo yun? Flyering lang, lagay lang poster, word of mouth lang. Ngayon kasi, pwede mo nang i-target yung mga tao na malapit sa'yo. O example ha, may aesthetic clinic ka. Instead na maghihintay ka ng walk-in sa clinic mo, pwede mong sabihin kay Facebook, ipakita mo tong ads na to within, let's say, 5 kilometers radius na gustong magpailong. Ganun ka-specific. At ang pinaka-powerful, measurable siya. Hindi ka nanguhula kung effective ba. Makikita mo ilang tao yung nakakita. Ilan yung nag-click, ilan yung nag-message, ilan nag-visit ng account mo. Or kung babalik tayo dun sa aesthetic clinic, ilan na nagbayad para magpagawa ng ilong nila. At ito ang isa pa sa misconception. Dapat daw, mataas yung ad spend agad-agad.
Sa totoo lang, hindi kasi porket maliit yung budget mo, talo ka na agad. Kasi may tinatawag tayong auction system. So dito, imagine nyo naglalaban-laban yung mga ads. Pero hindi lang ad budget kasi yung basis dito. Kasama din dyan yung quality ng ad mo, yung relevance, at kung gaano ka-likely mag-e-engage yung tao dun sa ads creative mo. So, kahit maliit lang yung budget mo, kung maganda naman yung ad mo, pwede kang magkaroon ng conversions or results. Tulad na lang ni Rica Rosales na nag-run ng ads para dun sa company na F&F Design and Build. And just like most business owners, ginawa na niya lahat. Nag-hire na siya ng content creators. Nagpo-post naman siya consistently eh. Ang effort nga niya sa marketing. Pero ba't ganon? Inconsistent pa rin yung sales. Matumal pa rin yung inquiries. Ang baba ng visibility. And ito pinaka-frustrating. Hindi nila alam kung sino ba talaga yung nakakakita ng content nila. So she decided to enroll in my program called Ads Level Up to learn kung paano ba ina-navigate yung ads. Yung ad budget nila, 200 pesos per day lang. So after 10 days, around 2,000 pesos na yun, di ba, in total ad spend. Pero yung nangyari, so June 17, we ran this ad advertising for the design and build of this company. In 10 days, yung ad spend namin is natigil kasi yung nilagay lang namin is 2,000 pesos. 2,000 pesos lang nilagay namin sa prepaid card. So assuming nasa 200 per day siya. And we were able to close 2 contracts. Tapos yung both contracts na yon, ang total niya is 1.2 million. At hindi pa doon nagtatapos yun kasi grabe yung inquiries sunod-sunod. To the point na sila na mismo yung nag-post ng ads. And hindi pa yon tumitigil doon kasi sobrang dami pang nag-i-inquire na kailangan pang i-follow up. So, from there, yun yung reason ba't kinlose na din namin yung ad after 10 days kasi ang dami nang nag-i-inquire. So, kailangan sagutin lahat ng mga inquiries na yon. Kasi kailangan muna nila i-handle lahat ng leads, lahat ng nag-inquire. Doon din namin talaga natutunan na it's not just about what you show sa ad, it's how you do the follow-up tsaka kung paano sumasagot yung person behind the page para mas ma-convert siya. At kung coach ka or service provider ka naman, iba lang ng konti yung approach. Hindi product yung binibenta mo kasi dito kundi ikaw mismo. Yung knowledge mo, yung expertise mo. So instead na buy now, yung goal mo dito is leads, di ba? Pwedeng booking, pwedeng sign up, pwede kang mag-run ng ads papunta sa, let's say, webinar, consultation, or directly doon sa online course mo. And again, targeted. Ngayon, kung tatanungin nyo ako, worth it ba ang Meta Ads ngayon? Siyempre, malaking oo. Though hindi siya run ads lang equals to instant benta. Nakadepende pa rin kasi siya sa strategy mo, creative mo, offer mo, targeting mo, at kung paano ka nagtetest ng campaign. Kaya, kung beginner ka, yung mindset mo dapat, hindi ka magsiset-up ng Meta Ads para kumita agad. You will initially run na campaign para matuto. Ngayon, punta tayo sa pinaka-foundation before ka mag-run ng ads. Kailangan mong maintindihan yung structure muna. And may 3 level yung Meta Ads campaign level, ad set level, ads level. Pag sinabi mong campaign, ito yung goal mo. Ano yung gusto mong mangyari? Sales ba? Traffic ba? Or gusto mong kumuha ng leads? Pangalawa, sa ad set level naman. Dito, sino yung target mo? And anong placement dapat magpakita yung ads mo? At pangatlo, ads level. Ito yung actual na makikita ng tao sa social media. Ito yung video, yung image, yung caption, pati yung call to action. Ang sunod na dapat na alam mo ay ang objective. Kasi dito, maraming nagkakamali yung marami. May options ka. Kung awareness, gusto mo lang ba na mas maraming makakilala sa business mo, sa product mo? Traffic. Ito, you just want more traffic papunta dun sa website mo or landing page. Engagement naman, gusto mo yung ads mo, maraming likes, maraming comments, maraming shares. Sa leads naman, ito yung kukuhain mo yung info ng mga leads mo. Example, email address. Sa sales naman, ito yung actual purchases. Ito yung pinaka-favorite ko. App promotion, ito yung maghahanap ka ng mga users na mag-i-install ng app na pinapromote mo. Next ay audience targeting. Ito medyo critical. Pwede mong piliin dito yung location, yung age, yung gender, interest, behavior nila. Pero ito advice ko,
Huwag mong gawing sobrang complicated yung targeting. Hindi dahil sa mas marami kang filter, mas maganda na agad yung results. Minsan kasi mas mahal pa. Kung ang problema mo naman ay budget, dalawa yung pwede mong gawing options. Number 1, mag-set ka ng daily budget. Ito yung per day, yung ad spend mo. Example, nag-set ka ng 300 pesos per day. Automatic yon. Gagastosin ni Facebook yung 300 pesos daily. Maganda to kung gusto mo na control yung spending para steady lang siya. Araw-araw kasi tatakbo yung ads mo eh. Hindi siya bigla-biglang gumagastos ng malaki. Pangalawa naman yung lifetime budget. Ito naman, total budget for the entire campaign. Example, 3,000 pesos for 10 days. So si Facebook nang bahala mag-distribute ng budget across those days. May days na mas malaki ang spend, may days na mas maliit. Depende kung saan siya nakakakita ng better results. Maganda to kung meron kang fixed campaign lang like mga double-digit sale, mga promo, or launches. Or gusto mo si Facebook na mag-optimize ng budget. Para mas maintindihan mo, daily means ikaw yung nagko-control per day, si lifetime naman, si Facebook yung nag-optimize for you. Now, ito yung pinakamahalaga ha, creatives. Ito na talaga yon. Kasi kahit perfect lahat, kung pangit yung ad mo or hindi nagre-resonate sa audience yung creatives mo, walang mangyayari. Meron ka lang 1 to 3 seconds to get their attention. Either mapapahinto mo yung target audience mo or dead mo ka lang, tutuloy lang sila mag-scroll. So dapat clear, may hook agad. Isang problem, isang solution lang. At huwag masyadong formal. Mas gumagana ngayon yung mga natural lang, mga authentic. Sunod, pagdating sa copy naman, tandaan mo lang tong 3 parts lang. Una, yung primary text or yung main message mo. Ito yung pinaka-body ng ad mo. Dito mo sinasagot bakit nila dapat pansinin yung ads mo. Pwede mong ilagay yung problem ng target market mo, ano yung solusyon mo, at quick explanation ng offer mo. Example, nag-i-struggle ka ba magbenta online kahit may product ka naman? We help small business owners get consistent sales using meta ads kahit beginner ka pa lang. So tip ko lang, hook agad sa first line. Huwag mahaba masyado. Pangalawa, headline or benefit. Ito yung makikita mo sa baba ng ad. Usually bold text yun. Dapat clear agad kung ano yung makukuha nila. Example, get more sales using meta ads. Tip ko lang, dito dapat focus ka sa results, hindi sa features. Make it obvious at one clear benefit lang. Pangatlo, yung call to action button or CTA. Nandito yung instruction mo sa audience mo. Ano yung gagawin nila after na makita nila yung ads mo. Example, sign up now. Message today, register for free, shop now. Clear message plus clear benefit plus clear action equals converting ad. Then i-publish mo na. Live na yung ad mo. Pero syempre, hindi natatapos doon. Dito na kasi papasok yung tracking. Kailangan mong tignan magkano yung kita mo per result or yung cost per result mo. Ito kasi yung metric kung profitable ba yung ads mo. Ilang beses nakikita ng tao na dumadaan sa feeds nila yung ads mo or frequency. Ilang tao yung nakakita. That's rich. Ilang beses lumabas yung ad mo in total kahit paulit-ulit sa isang tao. O tawag nila doon, impressions. Ilan na nag-click? Click-through rate. Ngayon, dito mo na i-analyze. Kapag mababa ang CTR mo, ibig sabihin nun hindi catchy or baka hindi compelling enough yung creative mo. Kapag mataas yung cost per result mo, posibleng mali yung targeting mo, mahina yung offer mo, or hindi aligned yung marketing message mo doon sa nakakakita ng ads. Dito nagkakatalo-talo ang strategies eh. Hindi sa pagrarun ng ads, kundi sa pag-intindi kung bakit sila nag-work at sa kung bakit hindi sila nag-work. Yung secret strategy na pwede mong gawin, test, learn, optimize, repeat. Paulit-ulit. Ayan yung cycle ng meta ads. So I hope marami kang natutunan at nalaman sa video na to. And if you want more support while building your meta ads freelancing journey, join ka lang sa free community ko. Kasi this is your place to learn how to target like a pro, get new ideas, and learn how to overcome ads challenges at makapag-network ka with other entrepreneurs and freelancers. I-click mo lang yung link dyan sa description box at excited ako na marinig yung success stories mo in the future.